the product of Thailand, rice. I don't know if that can even come in. No, it's allowed because it's here in your paperwork. Thailand was not mentioned. Let me ask him real quick. Yeah, sure. Arriving at coordinates. Good morning mga choy. Good morning internet, good morning viewers. Good morning Calgary. I don't know kung nasaan ang kanilang opisina. Nandito pala ako sa yard ng guwapo ng truck Peterbilt para dalhin service. Okay, dalhin ang aking truck para ipaayos yung kanyang DEF tank na nag-suck in. So tatanong ko ngayon kung magagawa nila for this day kahit hanggang tanghali, pwede. Pero kung abutin ng hapon, holy smoke. Good morning. How's it going? Good, how are you? Good, not bad. My company appointed me today for the service of my DEF tank. Booked you in? Yeah, but yeah, booked me in today. This thing's not working. It's there? Def tank sucked in. Yeah. So could just be a breather then that's plugged. It's a breather? Could be. Oh, yeah. So wala pa akong bay. Wala pang bay. Now, sabi ko sa kanila, kung papalitan na ng tank, let me know. Pero for sure, hindi na papalitan ng tank yung bulb lang niya, siguro nag-clog. Yun ang nasa isip ko kahapon baka nag-clog yung bulb, yung parang anong tawag doon. Then, gusto ko sanang gapangin sa ilalim, pero I'll just make it sure na talagang yung professional na ang gagawa. Pag natapos nilang truck today, within 1 hour, sabi nila within 1 hour kung meron ng bay whatsoever, patapos nila, madali lang daw to, nasa likod lang. Pero ito hindi na to mababago. Okay, yung deform ng kanyang tank hindi na mababago, kailangan palitan siya. Driver's lounge. Where's your driver's lounge? Just straight through here. Ah, here. This is right here, sir. Ah, okay.
It's here. Oh, nice. Don't stay. Hihintay ako habang ginagawa yung aking truck. Anyway, punta muna ako sa shop nila. Tingnan ko. Oh, may coffee. That's nice. Coffee. Peterbilt. Oh, yan o. Yan ang mga hood. Oh. Ito yung nice. Oh. Sa hood. Dun sa top. Para siyang demonyo tingnan ba. Ito yung sa side. Ano to? Sa hood. Mga stainless. And sa side. Ilaw. Yung chrome na nasa sa driver side na nahanap ko. I don't know, where is it? Tingin tayo ng mga merch. Dito pala eh. Tingin tayo ng merch. Anong pwedeng bilhin dito? Dito pala. Mali pala yung pinasukan ko. Nag-order ako sa nila ng rain visor. Rain visor. Nga upuan. That's nice. Legacy. Ganda nito. Just past that golf course. Down the road. Laki nito. Laki ng upuan na. Ito, Legacy. Anyway, may nahanap akong rain visor. Rain visor. Ang maliit na truck dito. Holy, really? Is this real? Cute naman. May radio pa. Oh, para siyang pang golf cart. May pipe. You have the visor for the 567? The rain visor on the side? Oh, I might. Where If is you it? have a VIN, I can find out. Ah? If you have a VIN number, I can look it up. Oh, you need a PIN number? Yeah. Oh. Merong nagtatanong kung bakit hindi ko daw kinakabit yung aking antina. Ito mga antina to ng kailangan ko kasi nung nakaben na ganito. Ito yung isasaksak dun sa taas ng gilid ng truck. Then kailangan ko nang nakaben ng ganyan. Yung medyo mahaba. Meron ako nakita sa US. Pero nakalimutan kong bilhin. Mahaba siya ng konti. Pwede mo siyang i-bend ng ganun. Kasi pag nakatayo lang siya ng ganyan, yun yung nagkukos ng vibration. Na kaya tinanggal ko siya. So ganito, ba't mahaba pero naka-bend ng konti. Tapos ilalagay mo yung spiral ng tina. Sa US meron dun sa Sinclair na tindahan, na truck stop. Ito yung ginagamit ko pang pakintab. Yeah, how much is one? Yeah. Kita nyo to? Made in Canada, no? Pero made in Bangladesh. Pero Canada siya, no? Pero sa Orin, Alberta. So ngayon, ikot ko lang kayo dito sa loob ng kailang driver lounge. Kung galing ka sa biyahe, example, galing ka sa biyahe, gusto mo i-drop yung truck mo or hintay mo yung truck mo, quick fix, meron silang shower, may washroom, that's good. Good job, Peterbilt. Coffee shop. Then kung gusto mo ng privacy,
So mong tumawag gamit yung landline, meron sila dyan, may mga pictures ng truck, that's good. Yeah, punbot. Then ito yung kanilang driver lounge, may mga pictures ng truck. Peterbilt guys. So yun, ang gagawin nila quick fix lang yung yung truck, papalitan lang ng filter dahil yung truck is under warranty. Kailangan ng new DEF tank, i-order ng new DEF tank. But sabi ko, babiyahe pa ako ng Washington. And yeah, makakabiyahe ka pa until makabalik ka. But kailangan talaga siyang ipalitan ng bagong tangke. Pero yung bagong tangke, it takes a while. Like next week pa nila magagawa. Kasi hindi naman ako taga dito sa Alberta. So, i-claim as under warranty ng shop, ng aming company. Tatawag sila, i-fix lang nila ngayon under, I think, $82 yung filter na yon. Then, yung Q-line na mag-order ng new DEF tank ng Peterbilt para mapalitan yung aking may defect. So, quick fix lang to, madali lang to, makakalabas ako ngayon. Kung pwede, then babalik ako diretso ako ng Washington. Okay, the truck is done. Done and done. Where's Bordagol? Yeah. So may binayaran pero of course hindi naman sa atin yan eh. Bordagol, where you are? Bordagol, asan ka? Ang ganda ng itsura. Alam niyo ba yung bumper na yan? That's $6,000 man, nandun sa loob. Yan ang trademark ng mga Peterbilt to. Mga big pipes ng mga tambutso ba. Ayun, Bordagol. Yeah. So ginawa nila, at least okay na. Hindi na ako mag-worried na baka mas lalo niyang isak-in yung tank, malumping ba, uplok bitaw. So marang kagulaan. So it's better na dalhin talaga siya sa shop para mas ma-attain siya ng mga professional na mga mekaniko. So now, dahil tapos na, pick up ko lang yung aking trailer sa... Pwede pala mag-drop ng trailer dito. Dinala ko na lang trailer sa Flying J. Yeah. So okay na siguro. Wala na, sira ang tangke. Suck in. Anyway, tara. Doon ko na lang itapon yan. Nasa biyahe na ako buhat kanina pagkakuha ko sa truck. Tumakbo na agad ako, kinuha ko yung trailer sa Flying J sa may Barlo. Then hit the highway na agad ako. So dito ako again sa Frank, kung saan yung nag-landslide, maraming namatay dyan ng mga tao. 30 minutes break lang ako para pagpasok ko ng Amerika. Hindi ko na kailangan diretso-diretso yung aking oras. Anyway, may nagtanong sa akin, may nag-comment. Sabi niya, di ba sir, hindi daw dapat sumayad yung airlines sa bakal, or correct, bawal sumayad yun kasi pag nakita ka na nagkikiskisan siya dun sa catwalk mo, or kung may mga metal, mabubutas yung katagalan, no? So kaya nga meron siyang mga cover. Kita mo? Yeah, may mga cover siya. So hindi yan nagkikiskis, may nilalagay sila dyan. Ganon din dito. Dito naman, ito meron siyang plastic na karap. So nakikita nyo, tumatama siya, no? Pero hindi yung lines, mga hoses. Ang tumatama, yung spiral na plastic na matibay. So kahit nagkikiskis yan sa dyan, it's okay. Huwag lang itong pinaka hose niya na nagko-connect papunta sa trailer. Pero katagalan nagkukuskus siya, na nininipis
and then nagkakaroon siya ng air leak. So ito siya, spiral, balutin mo lang yung airlines mo electric, then that, you're good. Wala kang problema dyan. Kahit magkiskis yan, wala kang problema. That's okay. And also this one, kasi dalawa yung glad hands namin. Glad hands itong sa trailer, meron din siya dito. Kahit magkiskis yan sa dyan, walang problema. Everything will be. Ito ang may problema, kasi nakaben siya ng, you know, yan ang magkakaroon ng problema itong baka. So anyway, tapusin ko lang ang aking tapusin ko lang ang aking 30 minutes break dito sa Canada side. Dahil 2 oras mahigit na lang ako papuntang Idaho, Eastport, Idaho border. And again, yun ang border kung saan nag-declare ako ng rice, na inakyat at kinuha yung aking rice. So ngayon, of course, babalik ako, magdi-declare na naman ako ng rice. Titingnan natin kung kukunin pa rin ng DA. May mga nagtanong ano yung DA. So United States Department of Agriculture, hindi yung DA ng ng Bulacan, hindi yung DA, yung Department of Agriculture. Sila yung in charge doon sa mga prutas, mga pagkain, mga kagaya ng rice, mga meat. Sila yung mag-i-inspection, hindi yung border officer na mga police talaga. No, iba yun sa kanila. So yung umakyat sa akin, DA yun, Department of Agriculture. So mamaya pagdating ko doon, i-declare ko rin ang rice. And sana hindi na niya kukunin para nakakaabala, dahil pupunta ka doon, argue ka na naman, hindi to made in blah blah blah, made in Thailand to. So sana hindi na niya kunin. Sana alam nila na yung Thailand is okay na ipasok sa Amerika. What's this? Ito yung okay. Yeah, ito yung pinalitan. Ito yung pinalitan dito. So nag-clog na siya sa ilalim. Kaya pala pag nagba-vacuum, hindi pala siya pwedeng linisin. Lilinisin mo lang, hindi, kasi secured siya. Kailangan talaga ng bago. Meron siyang sa loob, may mga particles, yung DEF na tumitigas. Kaya pala siya nagka-clog. Ito yung pinalitan dito. So again, dahil nga nag-suck na siya, ito hindi na align, papalitan ng bago. Pero banda itong side na ito, okay naman siya, parang bumalik. But dito lang na side. So ito yung pinalitan nila. Yan, dami sa ilalim mo, tumigas na. Kaya pala nilagay niya dyan. Border again. Pabalik-balik kami dito sa Idaho. Lang, linisin ko lang ito aking windshield. So di-declare ko na naman yung kailangan i-declare. Kasi mahirap pag hindi ka mag-declare, dahil meron akong record sa kanila na nag-declare ako ng rice. So pag hindi ko siya i-declare ang rice ngayon, tataka sila. Okay, tara. Ulit na ako ng shade. Titingnan ko kung pag nag-declare ako, kukunin ulit nila, i-stop na naman nila ako. Ulit-ulit na lang.
100 meters, arrive at Sport Idaho on the right. Yeah, shut up. Hi there. You gotta wait till that light turns green. Oh, Green means go. okay. Where are you going? Tacoma, Washington, sir. What are you picking up? I'm gonna pick up some 160 road grader back to Canada. Do you have anything to declare right now? I got 2 cigarettes back and the product of Thailand, rice. I don't know if that can even come in. No, it's allowed because it's here in your paperwork. Thailand was not mentioned. I was stopped before here to took my rice and Thailand was not there. It's good to go. Let me ask him real quick. Yeah, sure. Sabi ko na eh. Diba? Pati sila hindi nila alam. Pati sila hindi nila alam. They make the laws. Ginawa nila tong law na to, ginawa nila tong mga papel na to, pero mismo sila hindi nila alam. Alright, you got that one right. Yeah, Now you just gotta learn what green and red means. so I'm good, thank you. Kita nyo, nagtanong pa. Nagtanong pa siya, pwede ba yung Thailand? Oh my God! Kasi pati siya, hindi siya sure. Again and again, huwag kayo magsawa. Again and again, kailangan meron kayo nito. Okay? Kailangan meron talaga kayo nito kasi ito yung magiging proof mo para dun sa mga pagkain na dadalhin mo sa loob ng Amerika. Saan makakakuha niyan? Okay? Makakakuha kayo dito sa loob ng opisina. Once pinullover kayo, meron yan sa loob ng opisina, or punta kayo sa aking Pinoy Trucker Facebook page. Ipopost ko yan doon, screenshot ko, picturean ko, then ilalagay ko doon para meron kayong kopya. Yung mga gusto lang, hindi man ano, at least meron kayong idea na yun pala yun. Kasi makakakuha ka nito, itong papel nila, pag once pinullover ka, nilagay ka doon sa loob ng bahay, loob ng opisina, meron doon sa opisina. Pero kung gusto mo, like gusto mong tumigil, then gusto mong kumuha ng papel, ang tawag doon ay Guidelines for Agricultural Products from Canada. So nandun yun sa front desk nila, kukuha ka lang kung gusto mo lang, kukuha ka doon sa loob. Diba? Kailangan mo i-declare eh. Kailangan mo siyang i-declare. What if? May mga nag-comment. What if? Bakit mo kasi kailangan i-declare? Okay? Bakit kailangan mong i-declare? Itago mo sa tollbox. Hindi ganun eh. Hindi siya ganun. Hindi ito kagaya ng Pilipinas, man. Okay? Failure to declare ng goods. Pag nahuli ka, seizure nila yung goods mo, then may penalty ka pa. Pinakamataas na penalty, 1,300. Depende. So yung mga sinasabi yung wag
makakalusot ka one time, good for you. Okay? Kapag natsambahan ka, bad for you. Welcome back again to Idaho. So aking ano ngayon, wala akong diesel man. Yung aking destination Tacoma, pero titigil kami sa Ellensburg tonight. I'm not sure kung nandun na si GP. Si Manoy is sa mga nag-request, no? Si Manoy is coming. So Monday magkita-kita kami ni Manoy, or baka madaanan niya kami sa Ellensburg. Monday sabay kami ni GP, ni Manoy mag-load pabalik ng Canada. Kami ni Manoy magkasama sa Regina, Phoenix, Regina. And then si GP ay sa ano naman siya, yung pinuntahan ko sa Swift Current, yung backbone naman sa kanya. Sa amin ay road grader, yung tawag doon? Road grader. Tawag doon sa grader, yeah, grader. So mga kasama ko na si Manoy. After all, after nung summer na panay camping niya, ngayon ulit kami magkikita. So dadaan ako ng Blow Beacon, truck wash, and then pag may enough pa ako time, 4 hours pa eh, then drive ako hanggang sa Ellensburg, Washington. Weekend, doon ako mag-weekend, mag-reset kami. Then Sunday ng hapon or gabi, drive kami all the way hanggang 81 sa Tacoma para early in the morning sa Monday load na kami. Hindi gagalaw yung oras namin dahil malapit lang naman for parking. So harap ko lang yung gate dito kapag kapag drive. All I need is just to live one last night. Tired of being in hell all alone. All I need is just to cross the red lights. What we need is just damage. Everything is just down on the upside. Got the shivers in every bone. I was never meant to be in the starlight. Yung sira ng tawag ito, yung pump, baka ito yung mga dahilan, no? Itong mga tawag dito, yung crystal niya, oh. Kailangan siyang linisin, guys, bago mo ipasok, kasi yun ang nagtupos siguro dun sa clogging dun sa bulb niya. Did you know we offer competitive wages, flexible scheduling, and comprehensive benefits for both full-time and part-time? Customer 68, your shower is ready. Please proceed to shower 2. Bago mo saksak dun sa ano, yan, oh, hindi natutuno yan, hindi natutuno yan. Kailangan siyang linisin. Yeah. Yung truck sa harap kanina pa, parang natulog na yata dyan sa harap ng pump. So wala akong ibang option kundi atras. Ito anong gawin mo dyan sa kanila, talagang ganun na yung ugali nila. Tutulog sa pump, kita mo yan, walang mga ilaw. Ay, mga taong to. Nandiyan pa ang driver eh. You're broke down? Turn your flasher on. Nothing? What happened, my friend? It's not starting, bro. Your battery, maybe you don't have any battery. No, I don't have battery. But right now, So why it's not starting? I feel they are showing that the stack option is not there. Huh? The stack option is not there. Check your battery. Yeah, I have checked. Yeah, because my people don't know, then they will get mad because you stay here. All
Swing wide. That's a friggin' trailer. Swing wide. Hi, Hi, I'm good. Yourself? good. Truck and trailer. Truck and trailer. Okay. On the truck, do you want a classic wash or no brightener wash? No brightener wash. Okay. And then on the trailer, do you want a classic or no brightener? No brightener. Okay. And then Yeah. on the aluminum, do you want it with soap and water or do you want Citrus Shine? Is that extra pay, right? The Citrus Shine is extra. It's a $2.40 per fuel tank and a $1.30 per rim. $1.30? Yeah, $1.30 per rim. Oh, okay. But I'm not sure if that is covered with the company, but just no brightener wash. Okay. Just clean and wash. Wait. Just gonna remove this one Oh. so that it will be clean. Kasi hindi nalilinis yan pag hindi mo tatanggalin eh. Okay. Mamaya ko pa hugasan sa kanila. Babae yung team leader nila. Do you know if your company covers any engine washes or anything like that? Oh no, don't wash the engine. It's still hot. Do you want to do any undercarriage No. for the underneath? No, that's ingay na mo ba eh? Sigaw na sigaw. Ah, okay. Bubuhos na sa taas. Siguro kasama sa training nila yung magsisigaw. That's nice. Okay.
Okay, there you go. There you go. Thank you. Hindi uso dito guys ang mag-tip, okay? Magtitip ka sa mga ano. Oh, pangit na pagkagawa nila. Paano pag may kasabay kang truck dito, hindi ka makaalis? Dahil, isa lang yung exit. Check ko lang yung kanilang ginagawa. Hulog ang ano. Oh, come on. Langanin yung kanilang ano, exit. Hindi pwedeng magsabay ang dalawang truck. What you think? No matter what happens tomorrow, I just wanted to tell you one thing. I'll never, ever give up. Never, ever, my love. I may fail a million times, but I'm stubborn as fuck, and I'll never, ever give up. In the garden, where the wildflowers bloom. Forever, trust me, my darling, as I sing you this song. And I'll never,
everything folk. Papalipas kami dito ng 36 hours para makapag-reset na kami sa aming oras. 4 hours na lang to Tacoma on Sunday. Sunday, na-drive na kami papunta Tacoma para 25 hours na lang natira sa amin. Sunday, drive kami pa Tacoma ng hapon para Monday morning. Very good. Pagod. Anyway, yeah, bibitawan ko na kayo again. Ito yung paboritong spot namin ni GP. Nakailang beses na kami tumigil dito sa Love's Ritzville. Paboritong spot to ni GP, Evangelista. Hindi na rin abot yung oras namin sa Ellensburg kasi yun sana ang target namin kanina. Anong isang araw na Ellensburg kami reset para mas malapit sana sa Tacoma on Sunday, but hindi abot ang aming oras. And second, maliit lang yung parking, baka wala na kaming makuha tonight. Ako, hindi na rin naabot yung oras ko, 1 hour na lang hanggang Moises Lake lang to eh. But anyway, and anyhow, and somehow, bibitawan ko na kayo. And you guys enjoy sa inyong weekend. Pag-amping mong tanan. Kami mag-weekend din dito. Tomorrow, marami akong damit na lalabhan para pag-uwi ko ng Winnipeg the next few days. Siguro pagka-deliver ko sa aking load sa Regina, pauwiin ako ng Winnipeg para makapag-celebrate kami ng Thanksgiving Day the next week. Alright? Kayo din dito sa Canada, Thanksgiving Day sa inyo by next week. So I'm gonna stay for a couple of days sa bahay bago ulit babalik sa biyahe. Kaya napapansin ninyo, pabalik-balik kami dito sa Tacoma, sa west side, sa Washington, dahil marami kaming load na kinukuha sa port ngayon. Maraming barko na dumating, so maraming load na papuntang Canada. So binabanatan namin. So yung Virginia, I don't know kung ano na nangyari doon sa kanila, kung busy ba sila or not sure. But kami dito ngayon sa west side, busy. Microsoft and then reload sa Tacoma, then balik na naman, Microsoft na naman, reload sa Tacoma. So daming biyahe dito. Kaya papalik-balik yung aming ruta. Again, bibitawan ko na kayo sa huling sandali. Kayong salamat, and I will see you guys on my next video. Pag-amping mo tanan, and have a good weekend. Bye bye. We'll keep on trucking.